inside of me. O minsan pa po, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Yes. We are in your presence. Fill us with your power, Lord. Fill us with your power. Live inside of us. Live inside. Oh, hallelujah. You are the living water. You're the living water. Never dying fountain. Never dying fountain. Yes, Comforter and Counselor. Yes, take us in control. Yes, welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah. You're the living water. You're the living water. Never dying fountain. Never dying fountain. Comforter and Counselor. Take complete control. Take complete control. You're the living water. 'Cause you're the living water. Never dying fountain. Never dying fountain. Comforter and Counselor. Comforter and Counselor. Take complete control. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Yes, welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Yes, we are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of us. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Never drying fountain. Comforter and Counselor. Comforter and Counselor. Take complete control. Take complete control. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Never drying fountain. Comforter and Counselor. Comforter and Counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy One. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live
live inside of me. Oh, live inside of me, oh Lord. Live inside of me. Oh, live inside of us, oh Lord. Live inside of me. Hallelujah. Come on, open your lips. Say hallelujah. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Bless your name, O Lord. Bless your name, Jesus. Hallelujah. We welcome you. We welcome you in this place tonight. Holy Spirit, take over. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pinakamainam po. Yung pinaka-the best. Sapagkat ang pinapalakpakan po natin ay ang hari ng mga hari. Ang Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, sino po ang handang umindak sumayaw sa Panginoon? Hallelujah. Ay, parang kukunti lang gusto magpuri ah. Pumalakpak. Amen. Hallelujah. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y magpupuri. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Yes, ika'y papurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawit. yes, O Lord. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, Aking kamay itataas na. Pangalan mo'y luwalhati. pagkat ikaw, Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. isa pa mga labi ko, Lord. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawit. Yes, ika'y papurihan, Panginoon. Ika'y papurihan sa kalangitan. Labi ko, Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawit. ika'y papurihan, Panginoon. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka. Aking kamay itataas nga. Pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. napakasaya magbigay papuri. Napakasarap magbigay papuri. Labis na galak. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo pagpakailanman. Sa taglay mo lakas, O Diyos. Sa taglay mong lakas sa Diyos, purihin ka. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa. Puso ko ay tuwang-tuwa. Kasiyahan ay umaapa. Yes, Kapatasan mo, O Diyos, ay dakila. napakasarap magbigay papuri.
sa bawat tugtugan. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat dulang. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, magpakailan mo. Napakasarap magbigay papuri. Napakasarap magbigay papuri. Yes, labis na galak. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, magpakailan mo. Sumasayaw ka na. Sumasayaw ka na. Sa galak. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon. Panginoong Jesus, Malaya na. malaya ka. Baguhin mo. Baguhin mo ang buhay ko. Ito yung iyong Isang pa, sumasayaw. sumasayaw na nga. Sa galak. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon. Panginoong Jesus, Malaya na. malaya ka. Baguhin mo. Baguhin mo ang buhay ko. Ito yung iyong langit ang aking nadarama. Sa pagkapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo sa langit, langit ang aking nadarama. Sa pagkapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo sumasamba. Ang kailangan ko. Hallelujah. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo. O Diyos sa buhay ko nito, ang kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalaman mo'y dadakulain. Wala na sa'yo may hahambing, ang awit ko ang bigay sa kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan mo ay dadakulain. Wala na sa'yo may hahambing, ang awit ko ang bigay. Langit ang aking nadarama. Sa pagkapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo sa langit, langit ang aking nadarama. Sa pagkapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo langit ang aking nadarama. Sa pagkapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo sumasamba. Yes, kapag sa'yo'y sumasamba, Panginoon. Kapag sa'yo sumasamba. Hallelujah. Bless your name, O Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pinakamainam, mainam na mainam. Hallelujah.
Amen. Sige po, patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Ating pong itaas ang mga kamay na yan. Yung malayang-malaya po. Ating pong ipikit ang ating mga mata. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Napakaganda ng iyong luklukan. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And we give you praise, O Lord Jesus. Hallelujah. Kaganda ng iyong luklukan. Oh yes, O Lord Jesus. Ayaw ko na lumisan. Oh, hallelujah. Tibok ng puso mo. Oh yes, O Lord Jesus. Tama ng buhay ko. Hallelujah. Oh yes, kami uhaw sa iyo, Panginoon. Ako'y uhaw sa iyo. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah. Sa dako ng kabanata. Hallelujah. Kami ay naisahan. Ako nagilala. At ako ay namangha, Panginoon. At ako ay namangha. Ilog mo ay dumadaloy, Panginoon. Ilog mo ay dumadaloy. Yes, ipuin mo ako, Panginoon. Ipuin mo ako. Kalakasan ko ikaw, Panginoon. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo, pag-ibig mo'y wala hanggang. Presensya mo, kailangang lubos sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Minsan pa po tayo pong lahat, kung alam niyo po ang awitin. Kay ganda ng iyong luklukan, Panginoon. Kay ganda ng iyong luklukan. Ayaw ko nang lumisan, Panginoon. Ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, Panginoon. Tibok ng puso mo. Tama ng buhay ko. Tama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa iyo, Panginoon. Ako'y uhaw sa iyo. Sa dako ng kabanalan. Sa dako ng kabanalan. Ako ay nagilala sa Panginoon. Ako ay nagilala. At ako ay namangha. Ilog mo ay dumadaloy, Panginoon. Ilog mo ay dumadaloy. Hipuin mo ako, Panginoon. Hipuin mo ako. Kalakasan ko. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Wala hanggang. Presensya mo. Kailangang lubos sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang kalakasan ko. Kalakasan ko ikaw, Jesus, O Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo, walang hanggan. Presensya mo, kailangan mo.
lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Isa pa, kalakasan kita, Panginoon. Kalakasan ko, ikaw, Jesus. Pag-ibig mo, walang hanggan. Presensya mo, kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay, Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. sa aking buhay, Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, Yahweh El Shaddai ang iyong dakilang pangalan. Sa ngalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. At kami po ay nagkakatipong dito, Panginoon, upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa lahat ng kabutihan at kagandang loob na ginagawa mo sa bawat isa sa amin. Sa buhay at kalakasan po ng katawan, Panginoon, maraming salamat. Bagamat hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng iyong kabutihan, O Diyos, at patuloy kaming nagkakasala sa isip, sa salita at gawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso sa pamamagitan ng iyong banal at buhay na dugo, Panginoong Hesus. Lord, ngayong oras pong ito, tinataas po namin ang bawat isa. Ikaw pong nakakaalam, O Diyos, kung ano po ang aming mga pangangailangan. Ang aming mga prayer requests, O Lord, ay tataas namin ngayong huling araw ng gawain mo dito sa Balubad. Lord, tugunin mo po ang aming mga pangangailangan. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Panginoon, ngayon din pong oras na ito, tinataas po namin sa iyo ang iyong lingkod na pinadala dito. Tagisan mo po ang kanyang mga labi. Itago mo po siya sa iyong likuran. Na mga salita mo lamang po, O Diyos, na pahatid para sa amin ang aming maririnig at kanyang bibigkasin. At nawa ito'y maging kapakipit-tinabang sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong banal na salita na kanyang iahayag. Nawa po, O Diyos, ito'y tumimo sa bawat puso namin at ito'y aming maisabuhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, higit sa lahat ngayong oras na ito. Ikaw po, Espiritong Banal, ang manguna mula sa simula hanggang matapos ang gawain mong ito. Ikaw po ang mamumuna at susubaybay sa amin. Salamat po, Panginoon, at sa amin pong mahal na Inang Birhen, pakabalutin kami ng iyong maternal love and protection sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po, mga kapatid. Ako na po ang unang, lahat po tayo, mga kapatid, ay pinagpala ng ating Panginoon. Taas po ang kamay ng mga pinagpala ng ating Yahweh El Shaddai. Lalo na po, ito na po yung huling gawain natin ngayong month of December. Next year na po tayo babalik. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil bilang anak at lingkod niya dito sa gawain ito na nagsimula po ako dito 1991. Maliliit pa po yung aking mga anak. 3 years old at 7 years old.
Ngayon po, mga may pamilya na sila at 3 po sila mga kapatid. Yung panganay ko po, may anak na rin siya, may sarili na rin siyang tahanan dito sa Marikina Heights at yung pangalawa ko din po, ganun din. Alam niyo po mga kapatid, ang labis ko pong pinagpapasalamat sa Diyos. Tunay po yung sinabi niya na wala po siya talagang lingkod na pinabayaan. Ngunit ipinapadama po ng Panginoon sa akin pong sariling buhay ay nararanasan ko po na ang paglilingkod po sa Kanya hindi mismong direkta sa iyo na ibubuhos niya o iaabot niya. Ito po ay sa pamamagitan ng ating mga anak na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa amin dahil pinagkalooban po tayo ng mga mabubuting mga anak na sila po ang tumutugon sa ating mga pangangailangan dahil katulad ko po, isa ng balo, wala pong hanap buhay. Pero sa awa at habag po ng Panginoon ay hindi po niya ako pinagkukulang. Bagamat tama lang po talaga ay yung simpleng pamumuhay. Alam niyo po mga kapatid, labis ako nagpapasalamat ngayong before year and last 2 weeks ago, yung aking panganay, tumawag po sa telepono, sabi niya sa akin, "Mami, lumabas ka, meron akong ipinadala dyan." Tapos maya-maya nagring yung telepono, "Ma, lumabas ka doon kasi meron akong ipinadala sa'yo." Lumabas naman po ako pero wala naman po akong nakikitang tao, kundi ang nakita ko po isang white na Suzuki car, brand new car. Tapos sabi ko, sino kaya ang taong sinasabi nitong tabatsoy nito? Sabi ko, kasi mataba po yung anak ko. Maya-maya po binuksan nila yung bintana. Alam niyo po mga kapatid, na-surprise ako talaga, naiiyak ako sa tuwa kasi binigyan po siya ng Panginoon ng sasakyan na pinapangarap niya kasi po may anak siya, kailangan din niya yung parut-parito. Kaya salamat po sa Panginoon kasi yung mga himala na pangalawa lang naman po mga kapatid ang pinansyal sa pagpapatotoo talaga dito sa gawain ng Panginoon. Ang unang-una po talaga yung paghubog niya sa ating mga pag-uugali, paghubog niya sa ating mga masasamang pag-uugali, paghubog niya sa aking mga anak na pinalaki po niya na mabubuting mga anak. Kaya salamat po Panginoon dahil sa lahat po ng ito na ginawa mo sa akin ay hindi po sapat Panginoon ang aking ginagawang ito para sa iyo. Salamat po O Diyos at sa patuloy mong pagtulong sa bawat isa sa amin. Lalo na po Panginoon dito po sa gawain mong ito. Bagamat 4 at kalahati lang po kami na manggagawa mo dito. Pero hindi mo po kami kailanman iniwan at pinabayaan O Diyos dahil may mga tao na nandito po na sumusuporta po sila sa gawain mong ito, na hinipo mo po ang bawat isa, Panginoon, na alam naman po nila kung sino yun kasi hindi na po kailangang ibunyag pa yung ginawa mong kabutihan sa Diyos kasi pag daw po sinabi mo yun, nakatanggap ka na ng biyaya. Hindi ka sa Panginoon nakatanggap. Kaya salamat po Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan, lalo na po itong darating na taon na ulit ng 2025. Ikaw po ang manguna sa gawain mong ito. Mula po. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po ang papuri, parangal at pasasalamat. In Jesus' name. Amen! Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Itong ka-sister natin na ito, napakahina ng boses. Lakas-lakasan mo naman. Oo, may mic na nga tayo, may hina pa rin eh. Kailangan malakas para marinig ng buong balubad. Ayan po, sino po ang magpapangalawa sa kanya na magpapatotoo kay Yahweh El Shaddai? Oy, di ba lahat tayo pinagpapala? Oh, bakit wala tayong pinatutotoo? Oh, halika na, takbo! Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Una po, ang pagbibigay ko ng pinakadakilang papuri sa ating Panginoon, si Yahweh El Shaddai,
sa kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo. Tunay na, sabi nga, ang kahirapan talagang natural sa buhay. May araw na okay ka, may araw na down ka. Kaya lang sabi nga po, huwag tayong susuko. Talagang kumapit ng mahigpit sa ating Diyos na si Yahweh Shaddai. Sa aking buhay po mga kapatid, kilalang niyo na ako. Minsan, pag walang makain, pupunta sa isang kapatid na hindi ko naman sinasadya na halika dito kumain ka, sister. Parang nahihiya na rin ako mga kapatid kasi para ka bang, parang buraot ang tawag nila po dyan. Pero ang sabi ko na lang, Lord, hindi po ako namimilit. Sila mismo ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya una po ang aking pasasalamat mga kapatid dito sa El Shaddai. Marami kayo na hindi ko maisa-isa na lagi niyo akong inaalalayan. Kaya sabi, pag ikaw ay nagtapat, pag ikaw ay talagang kumapit kay Yahweh El Shaddai, marami siyang taong gagamitin para sa'yo, para hindi ka bumigay. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat, Yahweh. Hindi mo ko pinapabayaan. Kahit ako minsan ay suwain, nandadyang pa rin po siya. Maraming salamat, dakilain ka po, Yahweh El Shaddai, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Amen, amen. Brenda, halika na. Tawagan to, tawagan. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon, Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos sa hapong ito. Bayaran mo. Maraming salamat sa ating lahat na nandito tayo sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat dahil nagkakaisa tayo ngayon sa ating last na gawain sa 2024. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa isang buong taon na magkasama tayo na nabuo yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Dito ako maraming salamat sa Lord na karoon ako ng maraming kapatid. Marami kami magkakapatid. Marami pa akong kapatid dito. Maraming salamat sa Panginoon dahil siksik, liglig at umapaw ang biyayang natatanggap namin sa Kanya. Tayong lahat, hindi lang in terms sa good health, kundi sa binuhos niya. Alam mo nung bago ako nagsimula dito, umiiyak ako palagi dahil ang ipinagpasalamat ko palagi ay may taong sumasagot na magbabayad ng aking mga bayarin. At naalala niyo yung mga unang-una kong mga pasasalamat na may taong sumasagot dahil may obligasyon ako. So, another tao na ginamit si Lord para magbayad ng ganito. Ngayon, binigyan niya ako ng hindi na isang tao na ginamit niya para burahin niyan lahat. Na binigyan niya ako ng kalayaan. Hindi lamang sa mga doubts. Minsan, di ba, tao lang tayo. Mayroong doubts, mayroong sa isip. Pero yung paano ba sabihin? Yung binigyan niya na, ops, teka lang, burahin mo sa utak mo lahat yan. At nandito ako. So, totoong-totoo talaga yung naririnig natin palagi na sinishare sa atin ng ating mga preacher, ng ating nakukuha natin sa mga patotoo. Talagang totoong-totoo. Sabi ko nga, hindi ko akalain na mangyari sa akin yung lahat na yun. Humingi ako ng gabay palagi sa Kanya na gabayan yung aking buong pamilya. Hindi man perfecto ang pamilya at wala man perfect na family, pero sa gabay niya, sa biyaya niya, napapag-isa ko yung utak ng aking mga anak na kahit malalaki na sila, nagsisiksikan kami sa kwarto, sa magkikipag-usap sa akin at tatanungin ako na, anong plano mo, ma? Ang plano ko ay suportahan niyo ako, uuwi ako. Uuwi ako na naman yung asawa ko. Kasi sabi ko, sige ma, okay lang, sabi, kaya namin dito, huwag ka mag-alala. Noon, parang ayaw ko silang iwanan. Parang nandun yung nag-aalala ako, paano ako maging masaya sa probinsya kasama ang mga kapatid ko at ang asawa ko. Kung ang mga anak ko ay nandito, di ba?
Pero nung kagabi, nakausap ko yung si Bunso, go ka naman, kami na bahala dito. Pati yung aking dalaga, huwag ka na kasi mag-isip sa amin. Sabi na ano nga ako, sabi, kala ko ba nag-El Shaddai ka? Tapos para akong nagbangag. Oo nga, maraming salamat sa Lord dahil hindi naman, kumbaga Holy Spirit talaga ang naglagay nun sa utak nila na ang dun yung pagtitiwala sa Panginoon, higpitan pa lalo. Tapos sabi ko sa kanila, huwag kayong gumaya or gumawa ng mga bagay na sa Diyos lamang kundi makapasok yung kalaban. Kailangan maghigpitan tayo ng hawak para walang makapasok sa pamilya natin. May mga pagsubok, pero natural lang yun. Pinahintulutan ni Lord yun para tayo kung hanggang lumakas tayo sa paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Sa Kanya lamang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Wala na po bang habol? Kasi medyo po yung ating preacher nakikiusap kasi may pupuntahan pa siya mamayang 4 o'clock. Kaya po, sige po, magsitayo na po tayo. At ang atin pong gagamitin na maghahayag ng banal na salita ay si Brother Chito Agrabante. You see the son of Abraham.
you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sapagkat muli mong pagtatagumpayan ang hapon na ito. Muli mo kaming sasamahan at gagabayan sa mga sandaling lilipas. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, pinagkakatiwala sa iyong makapangyarihang kamay. Umaasa na walang sayang sa mga pagod, oras, at buhay namin kapag ikaw ang aming inuna, Panginoon. Salamat o Diyos sapagkat kahit po kailan hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami sinusukuan sa mga pagsubok. Palagi mo kaming binibigyan ng lakas ng loob. Palagi mo kaming binibigyan ng karunungan na makita ang iyong kalooban sa buhay namin. Sa hapong ito, dalangin po namin na buksan mo muli ang aming puso at isipan, na magtagumpay muli kami sa darating na taon, na patuloy kami magtagumpay at makamtan po namin ang aming mga mithiin sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat lingkod mong sa hapong ito, Panginoon, sampu ng aming sambahayan. Gabayan mo ang puso't isip namin. Pagpalain mo ang bawat mga daladalilang kahilingan at inaangkin po namin, Panginoon, na bago matapos ang hapon na ito, kaming lahat ay answered prayer na. Panginoon, maraming salamat. Angkin po namin ang 100% tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Ay lakas at pag-asa. Alleluia, ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, naiwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo
Ganyan po yung palakmod na yung malakas na palakpak kay El Shaddai. Yung palakpak ng mga ma-answered prayer. Yung palakpak ng mga nagtatagumpay. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah! Harapin mo muna ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, gusto mo ba na ma-answer prayer? Anong sagot? Parang hindi Sabihin mo ulit, kapatid, gusto mo ba na sa hapon na ito ma-answer prayer ka? Anong sagot? Sabihin mo sa kanya, kapatid, kung di ka mag-aalinlangan sa hapon na ito, tsak yun. Tsak yun. Tsak yun. Answered prayer tayong lahat. Amen. Amen. Sinong answered prayer na? Amen. Amen. Kayo ba ay nakapagplano na sa 2025? Sabihin mo sa kanya, kapatid, sa 10 segundo, hilingin mo na sa Lord ang gusto mong mangyari sa 2025. O, surprise yan, no? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Start counting. 1. Humingi na kayo, huwag kayo magbilang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 in 1/4, 9 in 1/2, 10! Answered prayer na tayong lahat. Sinong humingi ngayong hapon, itaas ang kamay. Naniniwala ka bang answered prayer ka na? Dapat lang, no? At ang magiging magbabalid ng ating answered prayer ay ang biyaya ng salita ng Diyos. Amen ba? Handa ba kayong makinig? Amen. Hindi po tayo magmamadali, no? 5 minutes lang tapos na tayo. In the Gospel of Luke chapter 3 verse 10 to 11. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabautismo at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga magulang at kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai na mga answered prayer na, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli nating palakpakan si Yahweh El Shaddai.
Palakpak na may papasalamat sa Lord. Amen. Palakpak na umaasang siya'y pagpapalain na El Shaddai. Amen, amen. Ayan, kung kayo po ay answered prayer na, pwede na po kayong umuwi. Mapo muna kayo. Ayan. Alam nyo, napakabuti ng Diyos, no? Sabihin nyo, bakit brother? Naubos nyo na naman yung 12 months, no? Inubos nyo na naman yung 12 buwan. And I hope and I guess, ang daming pagsubok, no? Hindi nawawala, di ba? Hindi nawawala yung karamdaman. Amen ba? Hindi nawawala yung mga gusot sa pamilya. Amen po ba? Hindi nawawala yung mga tinatawag na kaguluhan, mga sacrifices, no? Mga sakit ng kalooban, sakit ng katawan, no? Maraming mga sakit na kinakaya natin. Alam nyo kung bakit kinakaya nyo? Sabihin nyo bakit? Kasi may El Shaddai kang pinaglilingkuran. Amen ba? Sa hapong ito, mga kapatid, once again, let us put our heart and mind sapagkat nandito tayo ngayon, walang iba kundi by our faith, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya na nilagay ng Diyos sa puso nyo. Kung kaya't yung mga bagay na hindi mo ini-expect mo na. Mga bagay na mabuti na pwedeng mangyari sa atin. Huwag tayo mag-overthink, no? Kapag nag-overthinker ka na, bumibigat na yung dibdib, no? Tumitigil na yung paghinga. Kaya napakaganda yung wisdom ni Brother Mike kapag nag-overthink ka na, mag-inhale, exhale ka lang. Kasi pag marami ka nang iniisip, yung bayaran, yung problema, yung pamilya, yung trabaho, hindi ka na tumitigil ka na sa paghinga. Amen ba? At ang isang gamot lang nito ay inhale, exhale. Nakikinig ba kayo? Alam nyo, ang Panginoon, nandiyan lang talaga yung mga reward sa atin. Kapag nakita mo yung biyaya ng Diyos, hindi ka makikipaghabulan sa mundo. Nataba, sabi ni Brother Mike, ang taong may El Shaddai, hindi naghahabol ng kayamanan sapagkat siya ang hinahabol ng kayamanan. Gusto niyo bang habulin ng kayamanan? Huwag lang kayong masyadong mabilis tumakbo, no? So, ang hapong ito, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, atin pong tutunghayan. And I hope na ito'y babaunin natin this coming year once again. Na ito'y ma-inculcate o mailagay sa puso natin. Every time may problema, no? Hindi man natin yun ini-expect. Every time may mga sigalot, every time may mga hardship sa buhay, yung tayo ay mayroong tinatawag na the birth of hope. Yung isilang sa puso natin ang pag-asa. Nakikinig ba kayo? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, may pag-asa ka ba? Sagutin mo, kapatid, anong pakialam mo? No. So, dapat tayo ay may pag-asa, no? Kasi kapag tumigil ka na sa pag-asa, parang sinabi mo na panalo na ang demonyo. Naniniwala kayo? Pag tumigil ka na, umasa, kapag tumigil ka na sa pagtiwala, kapag tumigil ka na sa pag-asa, sa buhay mo, sinasabi mo sa demonyo, okay, panalo ka na. No? But you know what? We are because gusto nating lumaban. Gusto nating magtagumpay. Gusto nating ubusin muli yung 12 months, no? Gusto nating maging malakas, matatag, matibay, mayaman. Amen po ba? Sinong gustong yumamanitas ang kamay? Yung iba parang ayaw, no? Sinong gustong yumamanitas ang kamay for the second chance? Huwag kayong mahaya, no? Alam nyo, minsan babaguhin natin yung mindset, no? Sabi ng iba, kahit wala abroad na pera, pag walang sakit, okay lang. Nako, maniwala ka. Pag wala kang pera, magkakasakit ka. Naniniwala kayo? Marami sa Facebook na okay lang daw, walang pera, hindi lang nag-aaway ang pamilya. Pero sometimes, kapag kawalan ng pera, nagkakaroon ng away. Nakikinig ba kayo? And you know what? Kailangan lagi tayong marunong. Along the way, sa aking paglilingkod, God revealed to me many things, no? Kailangan lagi tayong totoo. Huwag lang tayong maging sobra. Nakukuha niyo ba? And we hope to God sapagkat ang Panginoon dumating sa buhay natin. Yung linggong ito ay the week of nativity, no? Ang pagsilang ng Panginoon. And that's why the birth of hope sa buhay natin.
na siyang susupil, na siyang magtutugon sa bawat pangangailangan mo. Anumang problema yan, anumang kahirapan mo yan na parang sa tingin mo wala ng pag-asa, kay El Shaddai, laging may pag-asa. Sabihin mo sa katabi, kapatid, may pag-asa ka pa. Sabihin mo, kapatid, kala mo lang, wala ng pag-asa, pero sobra-sobra ang ating pag-asa. Nakikinig ba kayo? So, the birth of hope, ang pagsilang ng Panginoon ay hindi lang isang Pasko na kung saan kagaya ng mga activity na ginagawa natin. If we dig deeper, kapag tiningnan natin yung mas malalim na kahulugan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko, ay napakahalagang bagay na tayo ay binibigyan lagi ng chance ng Lord na wag tumigil, wag huminto, wag tumalikod, wag bumitaw sa anumang hamon ng mundo. Habang ang tao'y lumalaban, gaano man katagal, gaano man kahirap, gaano man kasakit, kapag hindi ka pumititigil, magtatagumpay ka pa rin. Amen ba? Magtatagumpay pa tayo, mga kapatid. Sapagkat yan ang pag-asa natin, ang Panginoon, mga kapatid ko sa Diyos. Ano yung dapat meron tayo sa paglakbay natin sa mundong ito na ating kinalalagyan? Sabihin nyo, ano, brother? Finding hope in the midst of darkness. Maghanap ka, hanapin mo, tingnan mo ang pag-asa sa gitna ng madidilim na bagay. Nakikinig ba kayo? Sa totoo lang, maraming Christians, maraming El Shaddai, pangiti-ngiti lang, no? Pakanta-kanta lang, pa-praise the Lord lang, pero ang kalooban may dilubyo ng pagsubok. Nakikinig ba kayo? Masarap lang umiti, naku, sister, blooming ka ngayon, pero kung alam mo lang, nagre-relieve yung aking kalooban. Sometimes we are in that kind of situation, amen ba? Sometimes gusto nating lukuhin ang ating sarili, but in reality, we are not, because hindi natin napupulpil yung pinaka-aasam-asam natin. Kahit napakaganda na makita natin yung pag-asa sa gitna ng madilim na buhay. Makita natin yung pag-asa sa mga bagay na hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Nakikinig ba kayo? Dapat alam natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ng Isaiah 9:2, the people who walk in darkness have seen great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Yung mga taong nasa dilim ay makikita ng magandang liwanag. Nakikinig ba kayo? Pagpatong-patong na yung bayaran, yung bill ng kuryente, yung bill ng tubig, yung tuition ng anak, hindi mo na alam ang gagawin mo. Nakikinig kayo? Hindi mo na alam ang gagawin mo kapag may mga dumarating na sorpresa. May inipon ka na sanang pera na akala mo magiging masaya ka na. May mga sorpresang hindi mo hinihintay pero dumarating. Nakukuha niya? Na kahit kailan hindi mo binunot yun na gusto mo na sanang bumili ng masarap na pagkain, pero wag muna. Gusto mo sanang bumili ng magandang damit, pero wag muna. Gusto mo nang magpatay ng bahay, pero wag muna kasi gusto mong ipunin. Pero isang araw may mga pagkakataon na wala kang magagawa. Nakukuha niya? Wala kang magagawa because this kind of life hindi natin kontrolado, mga kapatid ko sa Panginoon. But you know what? In the midst of darkness, there is always a light. Kung hindi ka magtitiwala, kung hindi ka aasa na may Diyos na magliliwanag sa buhay mo, umuwi ka na lang. Nakukuha niya? Sapagkat ang gusto niyang Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya sapagkat may gagawin siya sa buhay mo. Pakitingin sa iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, dahan-dahan lang, kapatid, may gagawin si El Shaddai sa buhay mo. Minsan hindi mo kailangan isigaw, no? Kapag ito'y inaasahan mo, nararamdaman mo. Nakikinig ba kayo? Kapag matlinaw ang ating pagtiwala sa Panginoon, there is always light in the darkness, mga kapatid ko sa Panginoon. Kagaya ng mga nawawalang mga naglalakbay sa gitna ng dagat,
Ang hinahanap nila yung parola na may liwanag, yung tinatawag na pilot light, no? Nung panahon na maraming wala pang mga Waze, wala pang mga Google Maps, ang kanilang direction ay ang parola, ang tinatawag na pilot light, no? Kapag sila ay nagugulo na sa gitna ng dagat, di na nila alam kung nasaan yung pangpang. Hahanapin nila ang parola na kanilang direction sa buhay. And the same with this life, kapag hindi mo na alam kung saan kagigilid, yung mga anak nyo, nagkaroon na ng drug addiction, yung mga utang natin, di na nababayaran, nakikinig ba kayo? Dadagdag pa yung mga karamdaman, mga kaguluhan, manunod ka ng balita, milyon-milyon ang ninanakaw, saan ka palalagay. Nakakalungkot ngayon, no? Kahit hindi may personal na problema, malulungkot ka. Buti pa sila nag-away-away ng milyon-milyon at bilyon-bilyon. Tayo pinoproblema natin yung bayaran natin yung darating na buwan. It's so unfair, di ba? Parang nakakasuko, no? But you know what? There is always hope in God. Kaya ka nandito eh. Kasi kapag umasa ka sa mundong kinalalagyan, wala ka na dyan ngayon. Pero tingnan nyo yung sarili nyo. Tingnan mo yung buhay nyo. Sa dami ng pagsubok, lumalaban ka pa rin. Nakikinig ba kayo? Because we have hope in God. We have hope in our El Shaddai that everything will answer prayer according to His will. Naalala ko na ako'y nasa ibang probinsya. Na-share ko na ito sa ibang lugar. Aywan ko kung na-share ko na rin ito sa inyo. Bago ako alis sa isang probinsya, nag-isip ako kanang pwede kong ibigay sa kanila na maiwan kong memory, no? Sabi ko, kahit tig 1 kilong bigas, di ko sila mabibigyan sa dami ng mga kapatiran sa isang probinsya. Kahit tig 1 boteng soft drinks, di ko sila kayang bigyan. Pero alam nyo, God is a God of wisdom. Mayroon akong nabasang verses sa Bible in Jeremiah 29:11. For I know the plans I had for you. Plans to prosper you and to give you hope in the future. Nakikinig kayo? Nakita ko yung Jeremiah 29:11. Alam nyo, pinagawa ko sa printing press isang bookmark. Yung alam nyo yung nilalagay sa Biblia, yung bookmark na may Bible verse. Nagpagawa ko yun ng 300 na piraso. Kulang pa sa kanila pinag-aagawan. May naghinanakit pa sa akin kasi hindi nakakuha ng bookmark. Sobrang sakit ng kanyang loob. Brother Chito, bookmark na lang, ipinagkait mo pa sa akin. Sobrang value nila doon sa binigay kong verses ng Jeremiah 29:11. After many years ng aking paggaling doon, may nag-chat sa akin, Brother Chito, do you remember these verses? Sabi ko, ano yan? Jeremiah 29:11. Kitang-kita mo nung ibinigay mo sa akin, matingkad pa to. Pero hanggang yung matingkad pa rin kasi itinatago-tago ko to sapagkat tinuring ko tong hindi pangako mo, kundi pangako ni Yahweh El Shaddai. Yung mga taong hindi sumusuko sa buhay, kapag dumarating ang pagsubok, may binabalikan, may pinanghahawakan, mayroon kang angkla na kapag inaanod ka ng problema, mayroon kang angkla na kapag inaanod ka ng pagsubok, umahawak ka sa pangako ng Diyos. Nang sabi niya, may plano sa iyo ang Diyos. May plano sa iyo si Yahweh. Na anuman ang mangyari, anumang level ng edad natin, palaging may pagkakataon na ikaw ay pagpalain. Alam niyo ba, na 20 taon kang naglingkod, pwede mong sirain sa isang araw. Pwede kang ipahamak ng pagkakamali natin sa matagal ng paglilingkod mo sa isang maling desisyon. Nakikinig ba kaya? Kapag nawasak yung pamilya, kapag nawasak yung relationship, minsan nawawala ng saysay yung pinag-iipon natin. Nakikinig ba kaya? Ang hirap ipunin yung ganung bagay na ang tagal mong nagpuri sa Panginoon, ang tagal mong magtiis, pinag-insulto ka, pinagtawanan ka, pinaalis ka sa bahay mo because of your faith. But then again, dumating yung pagkakataon na nagkamali ka. Alam nyo, napakahirap lumaban sa buhay. Kasi marami nang nag-El Shaddai noon, pero ngayon tumigil at titingnan mo yung buhay nila magulo. At alam nyo, kung 17 taon, na paglilingkod mo pwedeng sirain sa 1 minuto. Kung matagal ka nang naghihintay ng hinihingi mo, sa 1 segundo kayang ibigay ni Yahweh El Shaddai ang hinihingi mo. Dagdagan nyo yung palakpak na yan. Amen ba? There is always
light in the darkness, mga kapatid ko sa Panginoon. Palaging may liwanag. Palaging may pag-asa. Amen ba? Kaya hindi man tayo naglulukuhan dito eh. Tingnan nyo yung paglilingkod nyo, ilang taon na kayo. 10 taon, 20 years, ang dami nyo nang dinanan, di ba? Ang dami nyo nang tinakbo. Ang dami nyo nang pinakita sa Lord. Pero hindi ka sumuko. Kasi wala nang ibang direksyon na pwede mong puntahan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit napakaganda na makita natin yung buhay nating ito, na laging lumaban, ilagay sa kamay ng Diyos yung mga bagay na pwede nating panghawakan sa buhay na ito, mga kapatid. Anong dapat natin makita kapag tayo ay may pag-asa? Pangalawa, the importance of community. Sabihin niyo, community. Ang paglilingkod ay isang napakalaking hamon. We will never be good servant of God kapag hindi natin naayos yung ating pakikitungo sa kapwa. Maniwala po kayo. The best thing na iayusin natin yung hindi lang yung mga gusto mo. Ang unang asikasuhin natin, do we have a proper relation with other people? Nakikinig ba kayo? Hindi natin masasabi sa Panginoon, I love you, Lord. Mag-fasting tayo ng whole day, 2 days, mga kapatid, and we never give good things to other people. Hindi matutuwa ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, isang yaman ko sa buhay ang pamilya ko. Alam niyo kung bakit? Pag may problema ako, tumatawag ako sa kanila. Sabi niya, anong nangyari sa inyo mag-asawa, nag-away kayo? Pero pag tumawag sila sa akin, hindi naman sila nagtatanong kung anong kasalanan mo. Hindi man sila nagsusumbat kung bakit ka ganyan. Hindi naman nagsasabi sila bakit anong kalokohan mo na naman. Bakit anong pinagagawa mo sa buhay, no? Hindi sila nagtatanong. Alam mo kung ang tanong ng mga kapatid ko, ano ang kailangan mong tulong? Maraming mga mahal natin sa buhay, nakala mo katulong, may parang nagkasala ka, iaabandon na ka. Lalong-lalo na kapag alam nilang may kasalanan ka. Nakikinig ba kayo? Pag may mga mahal tayo sa buhay na nagkamali tayo, naging tamad ka, nagkulang ka, at nagkamali ka, sasabihin niya na makuha mo sa buhay mo. And you know what? Hindi ito ang dapat maging attitude natin. Ang may pakita natin sa community natin yung pag-ibig na Jesus. Ang hinahanap niya hindi yung perpekto, kundi yung nangangailangan ng tulong, yung nangangailangan ng gabay. Kaya minsan, nung mag-away kami ng sister Ray ko, palakad-lakad lang ako sa sentro, no? Hindi mo na ako umuwi. Sabi ng kapatid ko, nasaan ka ngayon? Eto lang sa palengke. Hindi mo na ako umuwi. May war kami ng aking sister Ray. Sabi niya, anong problema mo? Anong kailangan mo? May pera ka ba? Sabi ko, magandang tanong yan. Padala agad sila ng Gcash. Sabi kung di ka mauwi, mag-hotel ka muna dyan ka magpaumaga para maglinaw ang isip mo, no? Doon ko na-realize the goodness of God. Sometimes, kailangan nating tumigil. At doon ko nakita na ang dami palang bagay na pinapakita sa akin sa Lord. Yung isang linggong paglilingkod ko noon, kapag nasayang ko yon, nakita ko yung lahat ng kabutihan na binigay ni El Shaddai. Yung simpleng bagay na pagdating mo sa gawain, bibigyan ka ng kape. Hindi ko na mararanasan, no? Yung simpleng bagay na may problema ka, may kakausapin kang tao. Nakikinig ba kayo? Tama yung sabi ni sister kanina. Yung mga kapatid mo sa bahay, may kapatid ka pa dito. Kasi kahit minsan naglulukuhan tayo, hindi naman tudo, no? Naglulukuhan tayo minsan, hap-hap lang, no? Sapagkat may pagmamahal na galing sa Diyos. Nakukuha niya ba? Dito kay El Shaddai, kung ang mundo may plastikan, meron din dito. But the point is, mayroon tayong Diyos na anuman ang mangyari at the very bottom of your life, tutulungan ka niya. Amen ba? Dito sa gawain marami nang nagkagulo pero nagsasama pa rin because of forgiveness. Kaya ngayon, kung may kaaway ka sa bahay nyo, aba, pag uwi mo, itimpla muna ng kape. At sasabihin sa'yo, may lagnat ka ba? Nakukuha niya yun? Ayusin na natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. We have to see the community. Sapagkat ang yaman natin di yung mga bagay na nahahawakan mo. Yung bag, yung gamit, yung relo, yung sasakyan, walang kwenta, mga kapatid, maniwala kayo. Magkakaroon yun ng kwenta kapag maayos ang buhay natin. Sabi ng kapatid ko,
mayroon siyang realization. Mayroon siyang kotse, ako naman mayroong motor. Kaya lang, may kotse nga siya, nagagamit niya lang minsan sa paghahatid ng kanyang mga anak. Sabi niya, kahit pala kaagaaan, kaganda ng gamit mo, kapag hindi mo masyadong ginagamit, wala ring kwenta. Sabi ko, yung motor ko na yan, ang dami ng pinuntahan yan, ang dami ng mission, ang dami ng pinaghayagan ng salita ng Diyos. So, anong ibig sabihin? Ang isang bagay nagkakaroon ng halaga, hindi sa mga bagay, kundi kung ano at sino tayo. Sabi nga sa isang kasabihan, aan mo ang bahay na bato kung nakatiray kwago. Magiging maganda ang bahay at buhay natin kapag may pag-ibig sa loob. Kaya nga sabi noon, nung kami maputulan ng kuryente, may bisita kaming preacher. Nako brother, bakit ang dilim? Sabi ko, Brad, hindi kami nakabayad. Sabi niya, hindi bali Brad na madilim ang bahay, wag lang ang buhay. Sabihin mo siyang katabi, kapatid, sa taong 2025, magliliwanag, magliliwanag, magliliwanag ang buhay nating lahat. Naniniwala kayo? Palapakan natin ang ating Panginoon. The promise of better tomorrow, ang pangako ng magandang kinakaharap. Amen ba? Even in the last part of this life, kapag naramdaman mo yung biyaya ng Diyos, mga kapatid, makikita mo ang kabutihan ni Yahweh. Amen po ba? Makikita mo that God is good. Sa mundong ito na corrupted na, no? Distorted na ang mundo ngayon. Napaka-distorted ng mundo. Napaka-distortion, napaka-impure, mga kapatid. At napakahirap sa mundong ito sapagkat bihira na yung totoo, no? Kaya nga mapalad mayroon pa tayong community. But God always has a plan for us, a better tomorrow. Kasi ngayon, makapagtinda lang, magkapera lang, kahit ikakasama ng kapwa, gagawin. Bumili yung asawa ko ng mansanas. Sabi ko, saan ka bumili niyan? Kasi pag maliliit na mansanas, hindi galing sa mall no, kung saan mga bangke-bangketa. Pag nabili kami ng prutas at mga gulayin, linalagyan namin ng mga isang dakot na asin. Kasi makikita mo na nalilinis, di ba? Umiitim yung tubig. Lalo yung gulay na binubuhusan ng mga preservatives. Nilagyan niya yung mansanas. Ilang araw na hindi nasisira ang tigas-tigas. Sobrang sagad sa preservatives. Kaya yung mundo ngayon napakahirap. Kasi paano ka magpapakabuti ng katawan? Yung kinakain mo puro ng preservatives, inaakala mo na gulay ang kinakain mo, lason pala, no? Di ba ang hirap, no? Kaya ngayon napakaganda na magiging marunong tayo sa buhay. Na yung lugar natin napakaliit na lang para maging protected tayo. Wala nang lugar ngayon na magiging masayang buhay natin sapagkat ang mundo ay kagaya ng sinabi sa Biblia, ang mundo ngayon ay palala ng palala. Wala nang kwenta yung mga tao ngayon kung mangdaya nung magkurap ng pera, di ba? Buti na lang mayroon tayong El Shaddai na pinaglalagyan because there is always a better tomorrow. Amen ba? Kahit napakagaan ng buhay natin na naglilingkod sa Panginoon. Kasi kapag hindi ka naglingkod, wala ka ng panghahawakan. Wala ka ng makikitang magandang lugar. Sabi nga ng isang foreigner na pastor, nabasa ko, sa Amerika daw, ang nakakalungkot. Kagaya ng sinasabi natin, ang mga pagkain ay puro synthetic, no? Mga fruits, mga foods, wala nang preskong pagkain. Mga prutas, mga manufactured na. Sabi niya, wala nang authentic, wala nang original, wala nang tunay kang makakain. Yung tipong isda, pag prinito mo, babaliktad kasi bagong patay pa lang, no? Preskong presko, di ba? Malinamnam, no? Pag nasa probinsya tayo, di ba? Piprito ka ng isda, bumabaliktad kasi nga bagong-bago pa, no? Pero sabi niya, ang gulo na ng panahon ngayon, wala nang presko. Pero walang problema yung pagkain na hindi na totoo. Ang problema ngayon, pati ang tao, plastic na rin. Nakakasagip, di ba? Amen po ba? Kahit napakaganda na, kahit pa paano sa pamilya natin, mayroon pa tayong pag-asa.
We have to preserve this community. We have to preserve this family. Sapagkat hindi ka pwedeng magpilit ng kapatid. Hindi ka pwedeng magpilit ng ina. Hindi ka pwedeng magpilit ng kasama mo sa bahay sapagkat yan ang itinalaga ng Diyos sa buhay mo. Nakikinig ba kayo? Napakahirap magpilit ng ina. Lord, wag na itong aking ina ang piliin mo. Sabi naman ng ina, wag na itong anak ang binigay mo sa akin na Lord, adik tong anak ko. Wala namang ganun, di ba? But God gave us everything because God knows na kaya nating dalahin. Enjoy mo na lang yung paglalakbay mo sa mundo na bahagi ng buhay mo. Yung sabi ng Panginoon, carry your cross, mga kapatid. Dalhin mo ang cross mo sa buhay. Nakikinig ba kayo? Dalhin natin yung mga bigatin natin sa puso. Yan ang purpose ng Diyos. Pero hanggang ngayon hindi natin makita yung kasiyahan natin, mga kapatid. Sapagkat maraming bagay na nagliligalig sa buhay natin. Andyan pa kayo? Mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na makita natin ganung bagay. There is a promise of a better tomorrow. Laging may pag-asa. And the last is the importance of sharing hope. The importance of sharing hope. Ang kahalagahan ng magbigay ka ng pag-asa. Nakukuha niyo. Imbes na magkwento ka na kung ano-ano, palagi mong sabihin sa kanila na laging may pag-asa. There is always hope, mga kapatid. The story of Jesus' birth is meant to share. Ang pagkasilang ng Panginoon ay dapat i-share natin, mga kapatid ko, sa Panginoon na ipahayag na mayroong Diyos na magliligtas, na mayroong Diyos na nagligtas. Tinubos ka sa komuni ng kadiliman. Nakukuha niyo. Nung magpagawa yung asawa ka ng wedding ring namin, kinuha lang ng gasol. Kasi nung maubos yung gasol namin, itinakbo ko sa pawn shop yung halaga ng 2 wedding ring namin. Kasi di naman pwede magsangla ng isa. Kasi sa 2 yun, di ba? So sangla namin parehas. Naubusan kami ng gasol, isinangla namin. Hanggang noon, hindi na namin natubos yung singsing. At alam nyo, ang masakit sa isip, hindi yung ginto, kundi yung simbolo ng pagkasal. But you know what? Buti binigyan tayo ng wisdom ng Lord. Minsan, wag mong ilagay ang sarili mo sa mga bagay sapagkat ikaw mismo ang haharap sa Diyos. Ang puso mo, ang isip mo ang haharap sa Diyos. Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yung lahat ng bagay na pinanghahawakan natin, no? Maraming ikinasal sa garden wedding, mga kapatid. Ang ganda ng lugar, lahat ng presidente ay ninong pero nawasak ang buhay nila. Because walang pinanghawakan na pangako ng Diyos. Walang pag-asang binigay ang Diyos sa buhay nila. Gusto niyo ng marites? Sino gusto ng marites? Magmarites ako sa inyo ng konti lang, atin-atin lang ha. Alam niyo ba na muntik na kami maghiwalay ng asawa ko? Nag-away kami. Kasalanan kasi ng cellphone, no? Ang cellphone kasi makasalanan, no? Ginising niya ako ng umaga, may nag-text. Sabihin niyo, anong text? Bahala kayo. Nag-away kami, yun na nga, nag-away kami ng sobrang away. Sabi niya, maghiwalay na tayo. Alam niyo, pag pinakwento ko to parang magaan lang. Pero yung actual na laban, hindi madali. Maniwala po kayo. Pag nagkwento ka, nag-share ka, okay lang, no? Pero nung dumating yung pagsubok namin, ang hirap. Sabi ko, okay. Yun na nga, natulog ako sa hotel, yung preview ko kanina. Sabi ko, mag-preach muna ako ngayong buwan, ay ngayong linggo. Habang umiikot ako sa gawain, umiiyak talaga ako. Sobrang iyak ko. Sobrang panghinayang ko. Sabi ko, Lord, kung hanggang dito na lang ako, okay na ako. Kasi sabi ko sa Lord, pag kami nagkahiwalay, titigil na ako sa pag-preach. Kasi kulang naman ako nun eh. Naniniwala kayo? Yun ang hindi ko sinusubok ang Lord. Gusto ko lang i-aspire sa Lord yung ganung bagay. Sabi niya, maghiwalay na lang tayo. Sige, bahala ka. Pag uwi ko dyan, ayusin mo yung laptop, ayusin mo yung 3 damit ko at uuwi na ako sa Bicol. Sa bagay, umuwi ka na sa Bicol, doon ka na lang sa kapatid nyo, magnegosyo ka na lang kung gusto mo, wag ka na maglingkod. Hindi naman tayo nagkakaayos eh, sabi niya.
Mga maritstar kayo, no? Sabi ko, sige, pag uwi ko sa bahay, silip na ako, alas 3 ng umaga galing ko sa hotel. Sinilip ko yung kwarto. Walang maleta, walang laptop na nakaayos. Sabi ko, uwi na ako, akala ko inayos mong gamit. Ayusin mo kung gusto mong umuwi. Pero kahit ganun yung tono niya, kilala ko siya. Kapag hindi inayos yung gamit, huwag kang aalis. Nakuha niya? Okay, hindi kami umalis. Pero alam nyo, hindi na siya galit. Pero ramdam ko yung bigat ng loob ng kwarto namin. Nakukuha niyo ba yan? Na kahit hindi siya nagpapakita ng masamang mukha, na kahit hindi siya nagsasalita ng hindi maganda, ramdam ko yung parang nasa pinaka-7 bahagi ng ilalim ng lupa ako nandoon. Na-imagine niyo ba yung sinasabi ko? Sapagkat ito yung pinakamabigat na mangyari. Sabi ko, Lord, talagang nagkamali yata ako. Matatapos na yung buhay ko sa paglilingkod. Alam niyo, ang pinakamahal-mahal ko sa buhay ko, alam niyo kung ano, yung aking paglilingkod. At lantaran kong sasabihin sa inyo, kahit wag niyo kong bigyan ng love offering, wag lang kong ipatigil sa paglilingkod. Pero wag niyong gagawin yan muna ngayon. Joke lang yun. Opo, sinabi ko lantaran walang yabangan. Kasi ang asawa kami, trabaho naman siya. Tapos ang bigat ng kwarto namin, mga kapatid, tapos Sabado, yung pala ang plano niya na binubuo niya na. Na-realize ko lang nung matapos na yung eksena namin. Attend kami ng Ambel, nakayakap siya sa motor. Pero ramdam ko ang pait at tamis ng yakap. Di ba Makata, no? Ramdam ko yung atmosphere, yung burden. Di ba may mga pamilya kayo, di ba alam nyo yun, no? Ramdam mo yung hindi maganda na pangyayari. Tapos, punta kami ng Ambel. Pag uwi namin, pagliko ko papunta sa bahay namin, may rumaragasang motor. Walang ilaw, walang preno, lasing na lasing yung dalawa. Sumalpok sa likuran ng motor ko, timbuang kami. Alam nyo, sabi ng asawa ko, sumisigaw, may kasalanan yun kasi walang ilaw, walang preno. Sinisisi ng asawa ko yung motor. Pero alam nyo kung sino sinisisi ko? Sabihin nyo sino? Ako. Sabi ko, walang kasalanan yung motor. Walang kasalanan yung driver. Niyakap ko yung asawa ko, sorry na, patawad na kung anumang nagawa kong mali. Umiyak ako na. Nakita ko siya, talagang duguan, butas yung kanyang binte. Ako naman, di na ako makagalaw kasi bali din to, fracture to. Kaalis ko lang ang tali ko ngayon para di niya makita. Tinanggal ko to, mga kapatid, yakap-yakap ko yung bag ko kasi maraming tumutulong na magkukuha ng gamit. Kasi timbuang na kami. Alam niyo yung asawa ko, talagang maganda yung pagkapili ng tatay ko niyan. Kasi yan ang gusto ko mapangasawa kasi matapang. Pwede kayo mabuhay sa tagilid ng mundo. Talagang hinarang niya yung motor, huwag kayong aalis, panagutan niyo kami. Madaling sabi, punta kami ng ospital. Inagapan kami nung nakabungko sa amin. Alas 3 ng umaga nagsettle kami sa barangay. Uwi kami sa bahay namin. Alas 3 ng umaga. Naupo kami, siya ay may tali na, natahid na yung kanyang paa, ako naman may benda na. Sabi ng asawa ko, anong gusto mo sa buhay mo? Ang hirap sakutin nun, di ba? Sabi niya sa akin, nung po siya, anong nangyari sa atin? Ano nang gusto mo sa buhay mo? Ano kayang sagot nun? Ang hirap din. Hindi na ko sumagot. Tapos umiyak na siya. Pasalamat ka pa rin. Nakikialam pa sa El Shaddai. Kasi tumawag na ako sa isang head, sabi ko, maghihiwalay lang kami, sir. Pinaalim sa isang head. Sabi ng isang head, sige, maghiwalay na lang kayo kung yan ang plano niyo. Sabi niya, umiyak siya. Hindi na tayo maghihiwalay kasi may kausap na ako sa Cavite, mag-aarkila ako na bibilin ko yung bahay. Kaya lang, paano ako makakalakad? Pilian pa ako. Sabi niya, pinaalala sa akin ng Lord na hindi dapat tayo maghiwalay kasi ikaw ang aking paa, ako ang iyong kamay. Kasi ang kamay ko ang nadali. Pag nagtimpla kami ng kape, ako yung kumukuha ng termo, siya ang nagpipihit ng termo. Parang pelikula. Pero alam niya ang masakit, tuloy-tuloy pa rin yung paglilingkod ko. Pero alam niyo kung anong masakit? Sabihin niyo, ano brother? May mga taong hindi natutuwa na ako'y naglilingkod.
Sabi ko sa kanila, okay lang, husgahan nyo ko. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo magkasala. May mga taong hindi natutuwa na ako'y binigyan ng grace ng Lord na sa kabila ng pagkakamali, God give me another chance. At alam nyo, hindi naman kayo mananagot kapag ginawa ko uli. Ako pa rin ang mananagot. Nakukuha niyo ba? And thank God sapagkat God is a gracious God. Okay? Binigyan lalo, nilawakan ng Lord yung aking paningin. At napakaganda ng binigay niyang liwanag. And I have to pray for that. Salamat sa Lord. Sapagkat kahit gaano kasalimuot ng buhay, laging may pag-asa kay Yahweh El Shaddai. Kaya sa hapong ito, ilagay mo sa isip mo, ano man yan, problema man yan, karamdaman man yan, kaguluhan man yan, relasyon man yan, physical man yan, emotional man yan, ang Diyos ay di nagkulang. Tumayo na po tayong lahat mga kapatid. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us vision ourselves. Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay natatanaw, nabibision ang buhay, may pamilya, buhay, may asawa. Kung wala mang asawa sa ating mga kasambahay, alam natin na ang buhay ay hindi madali. Maraming dilim na pwede nating mapasok sa buhay. Maraming masalimuot na pangyayari na pwede nating makamtan. Ang buhay ay kakambal, kalakip ang hamon. At hindi natin itong pwedeng ihiwalay. Sapagkat mismo ang Biblia ang nagsabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ni naman. Pero may pag-asa, sapagkat pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas. Ilagay mo sa balintataw mo ang sarili mo, ang pamilya mo. There is a power of mind, there is a power of heart. Sapagkat babasahin ka ng Diyos sa pamamagitan ng iniisip mo. Babasahin tayo ng Diyos, papakinggan tayo ng Diyos sa tibok ng puso natin. Gaano ba tayo nagiging lingkod na totoo sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, higit sa lahat sa Kanya. Lagi kong sinasabi, pwede nating lukuhin ang buong buhay natin, pero hindi natin kayang lukuhin ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nung isilang ang Panginoon, ay isinilang ang pag-asa natin. Magpasalamat ka, tinapos mo na naman ang isang taon, another year once again, isang pagtatanaw, pagpapakita, pananampalataya na anuman ang pwedeng mangyari, ang Diyos ay hindi nagkulang. Hingin mo sa Kanya, ilapit mo sa Kanya, iiyak mo sa Kanya, idulog mo sa Kanya, sapagkat hindi ka pababayaan ng Diyos. Hallelujah, praise you, Jesus. Hindi
tanging ikaw sa buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Praise God. Brothers and sisters, napakaraming dapat ipagpasalamat natin sa Kanya. Unang-una ang ating mga pamilya. Sa kabila ng ating pagmamalibis kapabayaan, hindi niya tayo sinusukuan. Walang ibang umunawa sa atin, walang ibang umiintindi sa atin kung ang ating mga mahal sa buhay. Kung ang ating kapwa at mahal sa buhay hindi ka sinusukuan, lalong-lalo ng Diyos hindi kanya iiwanan. Sagana ang kanyang grasya, sagana ang kanyang habag. Huwag mong ilalagyan ng lugar sa isip mo na nagkulang siya. Huwag mong pananatiliin sa puso't isip natin na walang magagawa ang Diyos. Huwag mong isipin sa pagkatao mo na mahirap makalaya sa anumang bagay ng kalaban. Sapagkat sa Diyos, laging may pag-asa. Ano pa ang dahilan ng ating paglapit sa Kanya? Kung titigil na tayo sa pagsusumikap na umasa sa Panginoon. Minsan napakadaling sumuko, pero ang kapalit nito ay ang habang buhay na kabigatan. Napakadaling tumigil, pero ito ang napakamaling pipiliin natin sa ating buhay. Pero salamat sa Lord, sa bawat pagkakataon tayo nagkakatipon, hindi siya nagkulang. Lagi siyang nagpapaalala. Lagi siyang nagpo-provide sa buhay natin. Panginoon, sa hapong ito, dalangin ko na inabot mo ang bawat pangangailangan. Ayon sa aming pinanampalatayaan, kung paano kami pinagpala ngayong taon, anuman ang mga visions, mga pangarap, aspirations, mga dreams, mga wishes, mga hangarin ng mga lingkod mong ito ay maganap sa bawat pamilya. Kung kami man po ay dumaan sa maraming pagsubok, dalangin po namin na patuloy kayo na magtagumpay. I-bless mo ang mga pamilyang ito, Panginoon, mga lingkod mong ito. Kaya na aming dinadaanan sa aming pamilya, misunderstanding, mga pag-aaway, mga kaguluhan, Lord, laging may pag-asa. Lagi ka nagpo-provide ng solusyon. Lagi ka nag-ayos ng aming buhay. Sa hapong ito, mga kapatid, ilapit mo ang iyong buhay sa Diyos. Isumbong mo sa Kanya ang mga kabigatan mo. Hingin mo sa Kanya ang mga gusto mo, sapagkat kahit kailan, hindi siya nagkulang. Kahit kailan, Ilapit mo sa Diyos hindi ang pangarap mo. kulang, Ilapit mo sa Diyos ang inibig mo. biyaya
inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Salamat, Panginoon. Dinideklara namin ngayong hapon na namang pinampalatayaan namin ay tiyak ang tagumpay. I-bless mo mga kapatid kong ito, mga sisters and brothers. Dalangin po namin na ngayong taon, lahat kami magtatagumpay sa tulong at gabay ni Yahweh El Shaddai. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, maligayang Pasko, and Happy New Year. Let us give thanks with a grateful heart.